Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayong mga Muslim, kailanman hindi natin dinideny, hindi natin pinagsisinungalingan na tayo ay pumapatay. Kung ang aming rights, karapatan ay inaapi na, pinipersecute na kami, hinahabol kami na walang kasalanan, kaming mga Muslim ay inuutusan ng Allah to fight back and kill the enemies. Mababasag ito sa Suratul Nisa, chapter 4 verse 75. Sinabi dito, and what is wrong with you that you fight not in the cause of Allah and for the oppressed among men and women and children who say, our Lord, take us out of the city whose people are oppressors, and appoint for us from yourself a protector, and appoint for us from yourself a helper. Sa madaling sabi, bakit daw tayong mga Muslim ay hindi tayo makipaggera sa mga tao, mga opriso? Inaapi nila ang mga kababaihan, ang mga lalaki at mga kabataan, ay inaapi nila, ino-oppress nila. Why will not fight? Yan ang utos po ng Allah. Mabasa sa Quran chapter 4 verse 75. Dito naman sa Surah Al-Baqarah, sabi naman dito, sabi ng Allah, chapter 2 verse 190. It says, okay, fight in the cause of God those who will fight you, but do not transgress. Indeed, God does not like the transgressors. Why? Because the law of Islam, there is law. Sa panahon ng giyera, patayan ay mayroong batas. Bawal papatayin ang mga bata, non-combatants, matanda, babae, lalaki, matanda sila, or kababaihan, hindi sila pwedeng papatayin. Maliban lamang nag-arma sila at lumalaban sa iyo. Bawal susunugin ang mga simbahan, bawal susunugin kabahayan, bawal i-destroy ang mga tanim. Yan ang utos ng Allah sa Quran. Look at the hadith, there are rules of paano makipagdigma. Inaamin ng mga Muslim na kami ay makipagpatayan basta inaapi ang aming relihiyon, ang aming karapatan inaapi, pumapatay ho kami mga Muslim. Hindi kami nahiya dyan. Mayroon ng tinatawag na jihad. That is the meaning of jihad. Okay? Sabihin naman ng iba, talagang patayan ng talagang mga Muslim. Kami mga Muslim ay hindi kami kagaya ng mga Kristiyano na hindi umaamin. Pinapalabas ninyo ay talagang mga tupang kayo at hindi kayo marunong pumapatay. Pero kung babasahin mo ang history ninyo, mabasa sa history ninyo na ang Christian versus Christian nagpatayan at for 30 years, 4 to 8 million na namatay in 1618 to 1648, dan sa Europa nagpapatayan ang mga Katolik at Protestant. At mismo sa inyong Biblia, mababasa sa inyong Biblia, na sinasabi ni Kristo, Matthew 10 verse 34, hindi ako pumarito para sa kapayapaan, but I came for the sword. Sabi nga, iutos nga sa Lucas, basahin nyo sa Lucas, sabi ni Kristo, ibenta ang inyong mga damit kung wala kayong espada at bibili kayo ng espada. Anong gamitin ng espada? Kaming mga Muslim, umaamin kami. Kung may giyera, may patayan, talagang umaamin kami. Kayong mga Christian, mga sinungaling kayo, at talagang makakapal pa ang mukha ninyo na hindi ninyo inaamin na kayo ay pumapatay. Palagi nyong pinapalabas na peaceful po ang mga Christian. Kahit sampalin ang kanan, ipasampal ang kaliwa. Kung babatuhin ng bato, batuhin nyo ng tinapay, mahalin ninyo inyong kaaway. Iyan ang palagi nyo pinapalabas Hindi nyo pinapalabas na kayo talaga din ay pumapatay. Parang nahiya kayo. Kami mga Muslim, hindi kami mahihiya. Kung karapatan na ang inaapakan na nila, ang relihiyon na inaapi, mas gustuhin namin mamatay kaysa mabuhay. Yan po ang ang totoong katuruan ng Islam. Maraming salamat mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.